latest na narinig ko, ngayong araw na ito, kung totoo ba yung narinig ko, magpapalabas ng bagong order na indefinite na yung suspension. Kaya hindi pa tapos talaga ang issue, ang labanang ito. Kailangan talaga ang hukuman mag-resolve nito. And as far as I'm concerned, the National Telecommunications Commission in ordering a 30-day suspension, or if it is intending to issue an order indefinitely suspending SMNI, is a flagrant, naked abuse of regulatory power. Hindi dapat yan. Talagang kailangan pakialaman na ng hukuman at itigil na yung kanilang pag-abuso. And I think the president, with due respect, I think the president of this country should come into play. Kailangan pumasok na siya dyan. Dahil itong National Telecommunications Commission ay bahagi ng executive department. At ang sinusunod nito yung sa mga pag-uudyok na ng kongreso. Kasi kaya lang naman nagsagawa yan ng ganyan dahil doon sa resolution na inihain ng isang taga Davao na kongresista na imbestigahan at habang iniimbestigahan, suspindihin. Sinunod nyo yun hindi naman yon ang nakatakda sa batas. Kung merong reklamo, kailangan pakinggan mo reklamo, bigyan mo ng pagkakataon na mapakinggan kung meron nga bang paglabag o hindi. Saka ka magbibigay ng yung resolution. Yung hindi pa na sisimulan ng investigasyon pinasarado mo na kagad. Kung totoo yung nabalitaan, may paala ka pang ituloy-tuloy mo suspension. Hindi pa pwede yan. Nasa isang makademokratiko tayong bansa at kailangan sunodin natin ang tinatawag na rule of law. Bakit po ginamit ni Pangulong Marcos yung presidential chopper papunta sa concert ng Coldplay? Si Ferdinand Marcos Jr. ay presidente ng bansa. So kung siya ay presidente ng bansa, kailangan ibigay mo sa kanya ang resources ng opisina upang magampanan niya ang kanyang tungkulin. Now, pwedeng sabihin teka muna, hindi naman tungkulin niya manood ka ng Coldplay o social naman yan. But even then, ang presidente, hindi porket siya ay presidente, hindi mo na siya pwedeng bigyan ng kanyang laya na mag-enjoy ng isang konsyerto. Now, pangalawa, hindi ko siya sinisisi dyan. Kung may sisisihin man, mawalang galang na dyan sa PSG. Kasi ang presidente, pareho po ng dating presidente Duterte, is hostage, bilanggo yan ng PSG. Kung anong sabihin ng PSG with respect to his security, wala siyang magagawa. Nireklamo nga ni Presidente Duterte, sabi ko pa ang bilanggo dito hindi ka makalabas. Sabi na, hindi po pwede. Hindi ka makapunta ron. Hindi po pwede. Ang madalit sabi, kasi ang PSG ang may tungkulin upang pangalagaan ng seguridad ng presidente. Ang naging problema nila, sa akin lang kasi kung ako nasa PSG, ang gagawin ko, since may plano na pala na manood ng konsyerto dyan sa Philippine Arena. At alam naman natin, pag nagkakaroon ng concert dyan, talaga nagkakaroon ng traffic. So, dapat, tanghali pa lang, umaga, tanghali pa lang, inaayos na nila ang trapiko. Merong lane na papasukan yung presidente, VIP. Pwede namang gawin yan Ang presidente Duterte noon, ilang beses din nagpunta sa Philippine Arena. At yun, I remember, dalawang event. Pero nagawa naman ang paraan ng PSG noon na hindi na kailangan siya mag-chopper. Wala rin sabi, yung PSG ang nagdidikta kung saan sasakay ang presidente, anong rota niya. Kasi pinapangalagaan niya ang seguridad ng ating presidente. Presidente natin niya, kailangan talagang ibigay mo ang lahat
na magagawa mo. Pero, kaya maging creative ka din. Ano pa nga? Alam na nating magkakaroon ng traffic din eh. Dati nang may traffic tayo. Alam natin ang problema sa transportation. Kaya dapat maging creative sila. Yung ganun ang ginawa niya tuloy na pupulaan ng presidente. Yes, Attorney Sal, I kind of agree with you because bilang presidente, syempre meron po talaga yung magiging mga privileges. Pero ang nakakahiya po kasi, I'm not sure kung nabalitaan niyo po, yung komento po nung lead singer po ng band tungkol po sa traffic. Did you hear about that? Totoo naman yan. Totoo. Number 1 tayo sa traffic, di ba? Tinignan na ng mga nagsusuri sa buong mundo talaga. Walang tatalo dito sa Pilipinas o dito sa Maynila. Pati sa Cebu at Davao, ganun din eh. Pero also, what's not fair is parang merong atang isang vlogger na sinisi niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa traffic na ito. Do you think that's fair? Alam mo yung traffic, hanggat, gaya na sinabi ko, hanggat hindi nyo ginagawa ng mga skyways, mga expressways, palagi tayong ganyan. Masyado ng maraming sasakyan at kukonti ang kalsada, makikipot pa. Kaya kailangan mo ng skyway, expressway. Yan nga ang ginawa ni Presidente Duterte. Hindi niya ginawa yun. Diyan sa Maynila, papuntang Alabang, Las Piñas, papuntang North, sana ang traffic natin mas matindi. Ang laki nga ng ginawa niya sa kanyang infrastructure. Yes, Attorney Sal. And in fairness na lang din basahin na rin po natin yung pahayag po ng Presidential Security Command na kanila pong nilabas nung Sabado. So patungkol po ito sa paggamit ni Pangulong Marcos dun po sa presidential chopper. Recognizing that this traffic situation posed a potential threat to the security of our president, the Presidential Security Group or PSG took decisive action by opting for the presidential chopper. This decision not only ensured the safety of our leader but also exemplified our commitment to prioritizing security in the face of unexpected challenges. Your continued understanding and support for these measures are crucial in maintaining the safety and well-being of our nation's leadership. So yun po yung excuse po nila, attorney, or yun po yung mensahe po nila kung bakit. Look at Inday Sara is one or among the most trusted cabinet members of the President Bongbong Marcos Jr. and the highest trusted because of her performance as DepEd Secretary and as Vice President. In other words, she is an asset to the Marcos administration. Bakit mo intrigahin ang mga Duterte Marites at mga kasi ang mga Marcos? CPP na yan. At ang panghuli, ma'am, Rodrigo Duterte, in spite that more than 1 year or mag 2 years na siyang wala sa kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa, pag isurvey mo, nangunguna siya sa lahat ng survey. Ano man ang takbuhan niyang posisyon. And he is still accepted by the people as a senior state elder and more than 70 to 75% ang kanyang public approval rating kahit survey niyo pa yan. Sila? Kayo, less than negative 25, 30, 40, 45. Sinusuka na kayo ng taong Dahil bayan. sinusuka kayo ng mamamayan. So, iyon pong dahilan kung bakit hindi kami nahihiya na sabihin not only the Dutertes are open to speak about our country, the situation of our people, and about the government and the problems that we face. Lahat po ng mamamayan ay mayroon pong puwang sa SMNI. Nagkataon lang po na may programa dito si Pangulong Rodrigo Duterte, kaya itigil mo na ang mga malisyusong mga intriga mo, iniwasan mo pa, sinadya mo pang sinabi na kasi ang SMNI, gamit ng mga Duterte sa propaganda machinery nila. Excuse me, those are political intrigues and malicious intent to wedge conflict within the political unity of the Marcos and Duterte in this government. And also, SMNI is really and truly for nation building. Nobody can question the sincerity of SMNI. And you, Teddy, what are you? You're the CPP, NPA, NDF. And what is your goal? Tagapagwasa. Your goal is to destroy our government. Correct. Your goal is to destroy our country. No, so sabadiha. No?
Sabadiha. Shut up, man. In English, shut up. Sabadia. Magkikita naman tayo sa korte kasi kinasuhan mo kami ni Ma'am Lorraine. Pakinggan mo kung paano ko i-describe sa korte Yeah. kung ano ang operations mo bilang Next month CPP. yun, ano? Next month. Bilang CPP. I-describe mo NPA, muna NDF, dito, Cadre. Eric, para malaman ng taong bayan kung sino yan si Teddy Casino. No? Nung kabataan pa kami, recruiter na ito, kagaya ni Pahilga ng mga kabataan para CGP mag-NPA. muna ba ito? Nag-College Editors Guild of the Philippines ito. At ito ang binuo na party group leader ng Communist Party sa CGP. College pa siya nandyan. Sa So, UP Los napakarami na Baños. palang atraso nito sa Yes. Pilipinas. So, napakarami na, hindi na siguro imahinasyon nito, na napakaraming mga anak natin ang namatay dahil ni-recruit ni Teddy Casino. At dahil sa kanyang panunulsol at mga propaganda. Yes. Tama Yes. yun. And ako mismo, ay ang isang hindi kita makalimutan, binigyan mo pa ako ng pera para pagkuhanan ng pamasahe mula sa Boracay ang mga CPP operatives na pumunta doon. Like sina Nathaniel Santiago at iba pang mga pinagpapunta nung panahon na tayo'y nasa Boracay, Teddy Casino at ako at si Randy Malayaw ay mga party collective mo doon temporary sa area na yon para magsagawa ng National Convention ng College Editors Guild of the Philippines. Kaya ididetalye ko ito lahat. Kung hindi pa nakarating sa korte, Yeah. ay dito sa programang ito, isisiwalat namin kung sino at ano ka at ano ang Yes. mga ginawa mong mga operations in behalf of the CPP, NPA, NDF. Kagaya niyan si Attorney Jobert Pahilga na nagtatago ng mga NPA yan nung nasa NPA kami dyan sa bahay niya sa may dagat-dagatan na butas. Nagbibigay pa ng pera. Alam mo, yan, si Teddy Casino, sila Jobert Pahilga, napakaraming mga anak namin ang namatay at nasira dahil sa inyo. Yes. So dumating na ang araw ninyo, low-lying Yes. fruit kayo, sana unahin kayo ng DOJ. Yes, Sana kayo correct. ay malagay sa preso. Napakarami ng atraso ninyo sa Pilipino. At magpipiesta ang taong bayan kapag hinatulan kayo ng katarungan sa inyong pag-promote ng terorismo, karahasan, dugo, pagpatay, panununog at pangbobomba at pagre-recruit laban sa kabataan at mamamayan na for so long a time hindi kayo hinabol ng batas. Dapat na managot kayo sa batas. Ano ang posisyon ni Teddy Casino sa CPP, Eric, ngayon? Anong tingin mo? Nasa NUFC siya, ma'am, National United Front Commission. Ang NUFC ito ang in charge sa pagpapatakbo ng bagong alyansa makabayan. Ang bayan ang nagpapayong sa mga sectoral front organization na nire-recruitan ng mga kabataan at iba pang sektor. So parang ang bayan ay equivalent ng NDF. So ang NUFC din ang nagpapatakbo ng mga kampanya, welga, rally, alliances at infiltration at mga party list. Salot. So siya ang isa sa mga pinuno ng Communist Party na kumukumpas sa urban infiltration operations. And I can tell you, isa siya sa kinasusuklaman ng Pilipino. Correct. Dahil kilala ka na ng Pilipino, Teddy. At saka dahil tinanggalan ka na namin ng maskara Yeah. dito. Oh. Correct, Correct. Eric. At yan nga, huwag nilang kakalimutan na meron ng pangil ang ating anti-terrorism law ngayon na talaga naman sisiguraduhin ng DOJ na mananagot po kayo sa inyong mga kasalanan sa taong bayan. At don't forget, Frank, Ma'am Lorraine, 1.2 million votes ninyo ang tinigbas ng mamamayan. Sa bayan muna, kaya hindi ka Yeah. nanalo. At Yeah. hindi ka mananalo muli. Siguraduhin namin yan through the people's Eric, participation. may tanong ako tungkol dito kay Teddy Casino, no? Wala siyang hanap buhay. Wala. Wala siyang hanap buhay, right? Pero paano, why is it that he can bring his children to, his children study, his sons studied in Lasal Green Hills at marangya at komportable ang buhay, wala siyang hanap buhay. At ang tuition sa La Salman per semester hindi bababa yan sa mga 400 to 500,000. Ang mahal yan. Kung kalahating milyon, so 2-3 anak Hindi niya. naman, siguro mga 150, 200, mga pagpalagay mo ganon. mga ganon. Yes. Pero dalawa So nga kung sila. wala siyang So, saan siya income, kumukuha? Sa Communist Party. Sa mga kinukutong Pero nila sa bakit yung extortion. bakit yung mga NPA walang hindi nakakaaral mga anak nila? Yun ang